First time naming magpapa-check up ni baby, nakasama na ngayon si Daddy King Kong. Konnichiwa, Jana Des. Welcome to another ganap with me dito sa Pinas. Today is August 17, 2024, Saturday. Ika-6th day ng bakasyon ni King Kong dito sa Candelaria, Quezon. Opo, bakasyon lang po muna siya dito sa Pilipinas kasi nga magpapakasal din kami. So today, dito pala muna kami dumaan sa palengke kasi naghahanap kami ng suman na pampalit sa sabog kapag sa kasal, diba, yung mga malalagkit ang kailangan ipalit sa mga nagsasabog sa kasal. Di ko lang sure kung general term ba yung word na sabog sa kasal, pero basically yun yung binibigay na pera na panimula sa mga kinasal, mula sa mga bisita at lalong-lalo na sa mga ninong at ninang. Anyway, 3 PM pa lang schedule ko dito sa Peter Paul Hospital para sa aking monthly prenatal check-up. Mula nga nung nabuntis ako sa Japan, hanggang ngayon, first time ko nga lang makakapagpa-check up na kasama ang Daddy King Kong. Ang saya lang sa feeling kasi nararamdaman ko talaga na may katuwang ako, although meron naman talaga, kaso nga lang medyo malayo. Pero ngayon na kahit maikli lang yung panahon ni King Kong dito sa Pinas, napaka-happy na namin ni baby at napakamalaking bagay na nito sa amin na nandito siya. Ika-24th week na pala ng pagbubuntis ko, o 6 months, kaya I'm so pregnant na talaga, napakalaki ko na. Simula last month nga, alam na ni doktor ang gender ni baby, pero sinabi ko na wag munang sabihin sa amin kasi nga magkakaroon din ng gender reveal kasabay ng wedding day namin. Tanging yung isang kaibigan ko lamang ang pinagbigyan ko ng sobre at yung nanay ko na sumili sa monitor last time, kaya siya lang din yung may alam. At kung updated nga kayo sa mga vlogs ko sa TikTok at sa Facebook page ko, for sure alam nyo na yung gender ni baby sa ngayon. Kasi una ko nang na-upload yung gender reveal kaysa sa dun sa wedding namin. At ito na nga at pumasok na kami ni King Kong. Sobrang excited namin kasi first time talaga namin to. Nakakatuwa. Nakakataba ng puso kasi tingnan nyo naman yung mukha ni King Kong dito. Abot ngayong ngiti. Nakapemewang pa. Very daddy na talaga yung mga pormahan niya. Iniiwasan nga ni doktora na mapakita ang gender ni baby at baka malaman agad. Nakakatawa nga si King Kong dito kasi all the time na pinapakita ni King Kong yung mukha ni baby, hindi niya pala na-figure out na yun na pala yung mukha ni baby. Siguro nung mga last 2 minutes sa kanya lang na-figure out na yun na pala yung mukha ni baby. Every time din pala na nagpapa-ultrasound ako ay nagre-request ako kay doktora ng copy ng scan. Kasi kinukolek ko siya for memory syempre. Paglabas nga namin ay nakita ko nga ang isa sa mga professor ko noong college. Si Ma'am Aluner na hanggang ngayon ay napakabait pa rin. Shoutout po sa inyo, long time no see. Mabilis nga lang yung naging check-up kasi number 2 na din naman ako sa listahan at sa susunod na check-up ko, number 1 na ako. After dito, dumaan na nga din kami sa hardware kasi naisipan namin bumili ng pintura na puti para pinturahan yung gate namin na bulok. Si King Kong kasi walang tigil sa pagkumpuni ng mga bagay-bagay sa bahay namin. Pag-uwi nga namin, pinakita ko agad kay mama yung scan ni baby. Napansin ko rin na bagong kulay nga ang buhok niya. Naghahanda na talaga sa kasal namin ni King Kong. Pagpasok ko naman ng kwarto, kaya pala todo video tong dalawa na to, si Ate Jelly ko at saka si King Kong, kasi meron pala silang surprise sa akin. Ay pangatlong bridal shower ko nga ito. Simple lang pero sobrang na-appreciate ko, kaya shoutout sa'yo Ate Jelly kahit tayo nag-aaway minsan. Talagang pinaghanda mo pa rin ako. Thank you so much. Love you. Syempre, ang kasabot na naman niya itong aking asawa na si King Kong. Pero bukod sa akin, parang pinaka nag-enjoy talaga itong aking pusa na si Eloise. Naligat nga lang kami, talaga sinira na yung mga design. So, binigay ko na sa kanya. Mukhang asay-saya niya naman. Tingnan nyo. Hay, namimiss ko na nga si Mingming ngayon kasi nasa Maitum kami. Anyway, pagkatapos naming magmerienda, ay hindi pa pala tapos, nagpipintura na nga tong si King Kong. May pa-heart shape pa na kawad. Feeling ko talaga ay ngayon namamanhikan si King Kong. Daming ginagawa sa bahay. 1 week na nga lang kasi ikakasal na kami dito. Dumating din pala ang aking mga college friends at biglang nagyaya na sumama daw kami sa kanila. Bale, first time din nilang mamimit ngayon si King Kong. Hindi nga lang siya makapag-handshake kasi may pintura yung kamay niya. Last time kasi na pumunta dito si King Kong sa amin nung mag-isa siya, yung isang friend ko lang talaga yung nakabanding niya. Wala siyang ibang na-meet kundi si Renz lamang. Kaya ngayon na may chance na, pinapakilala ko siya sa lahat ng mga friends ko na naging friends na din niya. Sinamahan namin dito si Clark magpa-car wash at meron din naman ditong cafe at mga food. Sakto, medyo pagabi na din kaya dito na din kami nag-dinner. Dito sa Cope de Calidad, uso na talaga ngayon yung mga car wash na merong katabing coffee shop or mga restaurant. Kasi nga naman, habang nagpapa-car wash ang mga tao o mga customer, nakaabang sila at habang nag-aabang, at least meron sila mabibiling mga foods. Ang pinili ko pala dito ay ang kanilang burger. In fairness, malaki siya.
Nasa 145 pesos yata kung di ako nagkakamali. Maganda din yung presentation, pero yung bun nila medyo flaky masyado. Yung tipong pag kinagat mo nanlalagas, pero yung patty naman nila ay masarap. Kaya i-rate ko to ng mga 7.5 out of 10, pero kung masarap sana yung buns, perfect na siguro. Si King Kong naman ay pares ang pinili at unlimited rice na yun. At may kasama ng drinks for 100 pesos. Sulit na, kaya i-rate ko yun ng mga 9 out of 10. Masarap siya. First time ko talaga makatikim ng pares. Sa murang presyo, masarap din talaga siya, no joke. Yung best seller nila na coffee dito, yung in-order namin, nalimutan ko lang yung pangalan. Pero yung yellow niya, nandun na din yung coffee. Ang sarap, 10 out of 10. After nga namin kumain, nagkayayaan pa sila dito sa Kappa Hooch at nag-drinks lang ng kaunti sila. Tapos, sarap nga si King Kong sa sisig dito, kaya nakadalawang order pa kami. Then, umuwi na din kami. That's it for today. Diyan mite korete arigato. Bye-bye. See you on my next vlog. Konti na lang wedding vlogs na. Diyan